Matapos na kumain ni Yifeng ay bumalik siya sa kanyang kwarto upang tapusin ang takdang aralin na ibinigay ng guro ngayon. Binuksan niya ang kurtina ng bintana at sumigaw patungo sa kabilang bahagi, gumuksi, gumuksi. Binuksan din ang kurtina sa kabilang bintana at lumitaw si Gumuksi sa likod ng bintana. Parehong pamilya ang nakatira sa parehong palapag at ang kanilang mga disenyo ay eksaktong magkaiba. Ang mga bintana ng dalawang kwarto ay nakaharap sa isa't isa na may distansya ng mga 5 metro. Ano ang gusto mo? Tanong ni Gumuksi habang nakalukot ang kanyang mga bisig. Wala lang, gusto ko lang makita kung kumain ka na. Ngumiti si Yifeng. Kumain na ako ng maaga, magpapatuloy na ako sa aking takdang aralin ngayon. Nagbalik si Gumuksi sa kanyang mesa, ngunit hindi niya isinara ang kurtina. Umupo rin si Yifeng at mula sa anggulong iyon nakikita rin niya ang loob ng kwarto. Sa sandaling iyon, nakita niya na siya ay may sinusulat sa kanyang mesa. Tunay nga na nagsusulat si Gumuksi pero hindi tungkol sa takdang aralin, kundi sa kanyang diary. Sa Abril 12, 2000, si Yifeng talagang nagsimulang dumating sa akin at sa harap pa ng buong klase. Talagang binibwisit niya ako. Pero pagkatapos ng eskwela, tinusok ko ang gulong ng bisikleta niya. Ehehehe, sulat niya na maihalos nakangiti sa kanyang mga labi. Ang eksena ng pagbigay ng halik sa kanya sa buong araw ay nagpapaulit-ulit sa kanyang isipan. Ang eksena na ito ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan na nagdudulot sa kanya na mawalan ng pokus sa kanyang takdang aralin buong araw. Sinadya ba iyon ni Yifeng? Bakit niya ako biglang hinagkan? At simula ngayon, ang kanyang tingin sa akin ay iba, hindi tulad ng dati. Tumagilid si Gumuksi ang kanyang baba sa mga kamay sa pagmamasid sa puting pader, nawawala ng malay sa kanyang iniisip. Sa isip ni Yifeng, lumitaw ang tanaw ng kanyang magaspang na mga binti na kumukaway sa ilalim ng mesa. Maaari bang may gusto sa akin si Yifeng? Biglang sumulpot ang isang kaisipan sa kanyang isipan, ngunit agad niya itong binaliwala. Imposible, paano siya magkakagusto sa akin? Ang alam lang niyang gawin sa akin ay asarin ako buong araw. Ah, Chiu! Sino ang nagsasabi tungkol sa akin? Bigla na lang bumahing si Yifeng. Tumingin siya kay Gumuksi sa kabilang bintana. Gumuksi, malamang binubugbog mo ako ng patago. Ha, paano mo nalaman? Pumihit si Gumuksi ng ulo. Yifeng! Siya nga ang batang iyon. Ngayong silang dalawa lamang, bakit hindi ko muna subukan ang kanyang iniisip? Inilapit ni Yifeng ang isang upuan sa gilid ng bintana at kumaway sa kanya. Gumuksi, lumapit ka rito. Bakit? Lapit ka, mag-usap tayo. Tumambad si Gumuksi ngunit dahan-dahan niyang inilapit ang isang upuan sa gilid ng bintana at umupo. Sige, anong gusto mo pag-usapan? Tinungo ni Yifeng ang kanyang mga kamay sa bintana at nagtanong, curious ako tungkol sa isang bagay. Sa 3 taon ng high school, wala bang nanliligaw sa'yo? Wala, ang pagngisi ni Gumuksi ng may pagmamalaki. Anong klase ng lalaki ang gusto mo? Hindi ko alam, walang partikular na pagkakakilanlan, pero marahil ay isang gwapo. Tulad ko. Hindi ba mas makapal ang balat mo sa Izagid, di ba? Hehe, sabihin mo sa totoo, mayroon ka bang standard sa boyfriend mo kagaya ng sa akin? Namula si Gumuksi sa kanyang mga salita, hindi. Tunay nga na iniisip niya ang tanong dati, kung ano ang itsura ng kanyang boyfriend kung sakali na meron siya, ngunit kahit paano karamihan sa mga gwapong mukha na naisip niya, walang nagugustuhan doon na masaya sa kanya kumpara kay Yifeng. Inaakala pa nga niya na baka ito dahil sa magkasama sila ng matagal. Napatigil sila ng magkasama, ang kanyang estetikong pananaw ay limitado. Magdamag, siya ay nangamba tungkol dito. Wala ka bang kaunting imahinasyon sa tungkol sa isang boyfriend, ang pagtataka ni Yifeng? Hindi, gusto ko lang mag-aral ng mabuti at makapasok sa magandang pamantasan ngayon. Makakatulong ba ang isang relasyon sa college entrance exam? Seryosong tugon ni Gumuksi. Medyo nagkaroon ng sakit ulo si Yifeng. Ang pananaw ni Gumuksi ay malinaw. Hindi ito dapat minamadali ang pagkuha sa kanya, kailangan itong pag-isipang mabuti. Kailan ba siya nagsimulang magkagusto sa akin? Noong kanyang nakaraang buhay. Pakiramdam ni Yifeng ay pumasok siya sa isang madilim na lugar. Hindi malinaw, hindi maunawaan. Ang puso ng babae may kadiliman na kasing lalim ng Mariana Trench. Malamang ang iniisip ni Gumuksi ay mas malalim pa. Yifeng, tinawag mo ako rito upang pag-usapan lang ito. Hindi ba pwedeng magtanong rin ako sa iyo? Nakaangat si Gumuksi sa bintana. Go ahead. Ano ang standard mo sa iyong girlfriend? Para sa aking hinahanap na girlfriend, dapat siya ay 1.65 metro ang taas, nagbubuhat ng mga 80 pounds, size 32 ang sapatos, mahilig magtali ng buhok na ponytail, maputi ang balat, at maganda. Tumatawa si Yifeng.
Nakangisi si Gumuksi, Yifeng, marami ang iyong mga gusto. Sa tingin ko wala masyadong mga tao sa mundo na kagaya ng standard mo. Baka mas mabuti pang maghanda ka na maging binata habang buhay. Marami? Hindi naman talaga. Dagdagan ko pa ng isa, dapat mayroon siyang dugong isi. Dugong o, namangha si Gumuksi, biglang napagtanto na ang mga ito ay mga sukat niya rin. Hey, ikaw Yifeng, kinakantiyawan mo ba ako? Nalaman niya sa wakas na ang mga kondisyon ni Yifeng ay tumutukoy sa kanya. O, hindi ba't mayroon pa dyan na talagang may gusto sa akin? Niayos ni Yifeng ang kanyang buhok. Nangumuso si Gumuksi, Vicky, ang tanga lang ang magkakagusto sa iyo. Sa palagay ko tanga ka rin. Mag-adjust na lang tayo sa isa't isa. Lumayas ka, binaba ni Gumuksi ang kortina, natapos ang kanilang usapan. Dinala niya ang upuan pabalik sa mesa, inilagay ang kanyang mga kamay sa baba, at nag-isip muli. Itinigil ang pag-iisip upang matapos na kaagad ang takdang aralin. Iwinagayway niya ang kanyang ulo, nagpatong ng kanyang pluma, tumayo, lumiko pabalik, tumalon sa kama, tinakpan ang kanyang ulo ng kumot, at umikot ang kanyang mga paa sa hangin ng mabilis. Matapos ang sandali, huminto ang kanyang pag-ikot ng mga paa, bumaling siya, nagpatong sa kama, at nagmasid sa puting kisam. Ang isang alaala mula sa kanyang malalim na isipan ay biglang sumilip. Ito'y noong sila ay 6 na taong gulang pa lamang. Sa silid, si Yifeng ay may sipon, nakaupo sa sahig, naglalaro sa isang gusali. Feng, gusto mo ba ng candy? Ito ay candy sa kasal, dali-daling papasok si Gumuksi na may hawak na pulang candy ng kasal sa kanyang kamay. Namutawi ang mata ni Yifeng sa candy. Pinunasan niya ang kanyang ilong, siksi, gusto ko kainin, gusto ko kainin. Umupo rin si Gumuksi sa sahig at ibinigay sa kanya ang candy, sinabi ng nanay na ang mga kasal lang ang pwedeng kumain ng candy ng kasal. Pangako sa akin, ikakasal ka sa akin sa hinaharap. Okay, ikakasal ako sa iyo. Kinabukasan ng umaga, bago sumikat ang araw, nang ang kalangitan ay bumukas. Kakatok, katok. Yida. Tamad na baboy. Gumising ka na. Naabutan si Yifeng ng tunog, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata, at nakita ang dilaw na kutson, mansado na mga pader, pumuputok na pulang aparador, at ang poster ni Jay Chou sa dingding. Walang nagbago. Nandito pa rin ako sa taong 2,000. Nagkaroon siya ng mahaba-habang panaginip kagabi, kung saan siya ay nagpakasal kay Gumuksi, ngunit pagkagising, napagtanto niyang panaginip lang iyon at siya ay nakahiga pa rin sa kama ng hospital. Ngunit ngayon, pagkagising ulit, natuklasan niyang ang sarili niyang nakahiga sa kama ng hospital ay isa ring panaginip. Isang panaginip sa loob ng panaginip. Tumayo siya at naglakad sa bintana, tiningnan ang labas. Si Gumuksi ay hawak-hawak na pang-hanger ng damit para tapikin ang kanyang bintana, na biglang sinabing, Yishao, bakit ka natutulog ng huli ngayon? Nang makita siyang nagising, itinago niya ang hanger at nagsimulang ayusin ang kanyang buhok. Sa liwanag ng umaga, si Gumuksi ay nakasuot ng maluwag na asul na uniforme ng paaralan, at lalo pa itong nagmukhang 3 dimensional sa ilalim ng liwanag, at ang kanyang maputing balat ay tila naglalabas ng kabataan. Napakaganda niya! Si Yifeng ay nakasandal sa bintana habang pinapanood siya at tumatawa. Bakit ka tumatawa ng ganyan? Magbihis ka na ng uniforme ng paaralan. Ayokong malate dahil sa iyo. Nagmagandang loob si Gumuksi, hihintayin kita sa pinto. Si Yifeng ay gumiti, agad na tinanggal ang kanyang kamiseta. O, sige, hihintayin kita sa pinto. Pinanood siya ni Gumuksi habang siya ay nagbibihis, na may kalmadong ekspresyon. Hey, Gumuksi, hindi ka ba tatagilid ng kaunti? Nagbiro si Yifeng, hindi nakikita ang mahiyain na ekspresyon na inaasahan niyang ipapakita ni Gumuksi. Si Gumuksi ay sumulyap sa kanya, ngumiti, alam ko na ang bawat hibla ng buhok sa katawan mo, walang dapat itago. Magbihis ka na, tigilan mo na ang pagbabagal, sinara niya ang bintana, hinila ang kortina at umalis. Si Yifeng ay umiling, mabilis na nagbihis, nagsipilyo ng ngipin at naghilamos ng mukha ng mabilis, kinuha ang kanyang bag at naghanda ng umalis. Anak, hindi ka kakain ng almusal, tinawag ni Meng Xiaoyun mula sa kusina. Wag na, mama, kukuha ako ng makakain sa daan, sagot ni Yifeng, binuksan ang pinto at umalis. Tumakbo siya papunta sa pinto at nagkataon namang bumukas ito. Isang disenteng mag-asawang nasa gitnang edad ang lumitaw sa pinto, mga magulang ni Gumuksi, sina Guxingsong at Liwan. Tito, tita, hello, bati ni Yifeng na may ngiti. Nandito si Little Feng, lalabas na si Hixi. Mabait na hinaplos ni Liwan ang kanyang ulo. Hixi, halika na, naghihintay si Little Feng. CJ. Lumabas si Gumuksi na may pirasong tinapay sa bibig, nagsusuot ng sapatos habang papalabas.
Mama, Papa, aalis na kami papuntang paaralan. Huwag masyadong mabilis sa daan, mag-ingat kayo, umiti si Guxinghong at nagbigay ng payo. Sige, Papa, paalam. Hinawakan ni Gumuksi ang kamay ni Ifeng at sabay silang bumaba sa hagdang bakal. Naramdaman ni Ifeng ang malambot at makinis na kamay ni Gumuksi sa kanyang palad na parang nangyayari ang eksenang ito araw-araw sa kanyang alaala. Nagpunta sila sa paaralan ng magkasama, umuwi ng magkasama, nagre-review ng magkasama, at madalas na nagkukulang ng takdang aralin ng magkasama. Nang makarating sila sa unang palapag, binitiwan ni Gumuksi ang kamay ni Ifeng. Yishaw, pakikuha ang cart, hihintayin kita dito. Cart? Di ba nasira ng gulong ng bisikleta ko kagabi? Wala na akong cart. Nagsusungit si Ifeng. Si Gumuksi ay napagtanto sandali, pagkatapos ay tinapik ang kanyang noo. Nga pala, paano ko nakalimutan iyon? Ngunit pagkatapos ay tinakpan ang kanyang bibig na parang naisip na nakalimot siya. Ayos, ikaw nga talaga, sabi ni Ifeng na may pang-asar, pagkatapos ay sumakay sa likod ng bisikleta. Hanggang sa maayos ang bisikleta ko, ihahatid mo muna na ako sa paaralan ngayon, hehe. Gumuksi, di ba? Kaya huwag mo akong ginagalit, okay ba? Hindi kita isasakay. Pabiro ni Gumuksi. Kung ako kaya ang magdadala sa iyo, itinaas ni Ifeng ang kanyang kilay. Ayos lang, sige. Umiling si Gumuksi na may kasiyahan. Sumakay si Ifeng sa bisikleta, inihanda ni Gumuksi ang kanyang palda at umupo ng patagilid sa likod na upuan, humawak sa kanyang baywang. Sige, ayos na ako, tara na. Mas mabuti pang hawakan mo ang aking baywang para sa katatagan. Ayokong gawin iyon. Sumulyap si Ifeng sa kanya, pagkatapos ay dinagdagan ang pedaling ng bisikleta, biglang bumilis. Sa biglaang pagbilis, sumigaw si Gumuksi habang ang kanyang ulo ay bumangga sa kanyang likod. Pagkatapos ng biglaang pagbilis, biglang pumreno si Ifeng na nagresulta sa pagbagsak ni Gumuksi sa kanyang likod. Bakit ka biglang nagpreno? May lubak sa unahan, hindi ko ito nakita. Sabi ko sa'yo, hawakan mo ako ng mahigpit. Ipinaliwanag ni Ifeng. Si Gumuksi ay nagalit sa kanya, niyakap ang kanyang baywang mula sa likod. Sige, okay, tara na. Naramdaman ni Ifeng ang init mula sa kanya, ang malambot na pakiramdam sa kanyang likod, na parang mga langgam na gumagapang sa kanyang puso. Pumiti siya, sige, Miss Gu, tara na. Si Ifeng ay sumakay sa isang pink na bisikleta para sa babae, na may Gu, ang diyosa ng paaralan, sa likod niya, na humahakot ng pansin sa mga dumaraan. Ang mga sulyap ng mga nanonood ay nagpakita ng kaunting gulat at inggit. Ang mga taong nasa gitnang edad ay maaaring mag-isip, gaano kahusay maging bata. Gumuksi, busog ka na ba sa isang piraso ng tinapay? Ano sa tingin mo? Kaya't kumain tayo ng pork offal noodles. CJ. Sa daan patungo sa paaralan, sa isang kalsadang may traffic lights, may isang tindahan ng noodles, ang kanilang paboritong lugar para sa mas magandang almusal. Itinigil ni Yifeng ang bisikleta at tinawag ang may-ari sa kusina, boss, 2 mangkok ng pork offal noodles. Sige, sandali lang. Isang matandang may-ari sa 50 taon na may kalat-kalat na puting buhok ang lumabas sa bintana at nakita silang dalawa, tinanong na may ngiti, ano ang gusto niyo ngayon, isa na may bituka, isa na may atay, tama ba? Boss. Sagot ni Yifeng. Dahil maaga pa, at kakaunti ang mga tao na pumapasok sa trabaho, 7 o 8 customer lang ang nasa tindahan. Agad nilang natanggap ang kanilang noodles. Nagbayad si Yifeng, 3 yuan para sa isang mangkok, kaya 6 na yuan para sa dalawa. Ang paggastos ng 6 na yuan ng sabay ay medyo magastos para kay Yifeng ngayon. Kinuha niya ang mga noodles, at si Gumuksi ay kumuha ng 3 yuan, ibinigay ito sa kanya, at pagkatapos ay kumuha ng mangkok.